Ang karugtong ng kwento. Labis-labis ang pasasalamat nila dahil nakaligtas si Marcos sa kapahamakan. Napatawan si Dale ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa patong-patong na kaso na isinampa rito. Mula sa pandaraya, drug trafficking, and possession of illegal firearms. At ang isinampa ni Don Falcon dahil sa ginawa nito kay Marcos. Nagsampa rin si Mr. Arellano ng karagdagang kaso dahil sa ginawa ng lalaki kay Ann. Kinasuhan din ni Mr. Arellano ang ina nito na pinatawan naman ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong. Kapag nakalaya ko rito, humanda kayo sa akin. Turan ni Dale na nanlilisik ang mga mata sa galit. Kakabasa lang ng sentensya mo, nagbabanta ka na agad. Boy, siguraduhin namin na mabubulok ka sa bilangguan. Tugon ni Edmond. Si Edmond at Wayne ang kasama nila Marcos sa hearing. Pinaubaya na lang sa kanila ni Don Falcon ang lahat. Pakialamero, kapag nakalabas ako, isasama kitang hihilain sa impyerno. Anas ni Dale. Order in the court! Order in the court! Turan ng judge. Yanis, tumahimik ka kung ayaw mong sa Bartolina ang bagsak mo. Saad ng isang pulis na humahawak kay Dale. Nanlilisik ang mga mata ni Dale nung tumingin kina Marcos at Ann. Maya-maya ay inilabas na si Dale mula sa korte upang hindi na magkagulo pa. Dahil tiyak na hindi ito sasantuhin ni Edmond dahil sa ginawa nito sa kapatid na muntik nang mawalan ng buhay. Kuya, pabayaan mo na siya. Saway ni Wayne kay Edmond. Ann, I'm sorry. Sambit naman ni Dahlia. Your sorry will amount to nothing. You cannot bring my mother back to life, Dahlia. And I'm sure she will be at peace, as the justice she deserves has been served. Tugon ni Ann sa ginang at hindi napigilan ang pagbatak ng mga luha. Pinaniwala nilang dalaga na natural sickness ang kinapatay ng kanyang ina. Yun pala ay drug overdose. I want to slap you for everything you've done. Pero ayokong padapuin ang palad ko sa'yo. I'm still paying respect for you bilang nakakatanda. Saad ulit ni Ann at nanatiling nakataas ang noo habang si Mr. Arellano ay tahimik lang sa isang tabi dahil ayaw nitong lumapit kay Dahlia. Baka hindi makontrol ang sarili. Napayuko si Dahlia sa kainakay ng mga pulis palabas ng korte. Bumuntong hininga si Ann saka pinunasan ang mga naglandas na luha sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang minuto ay nilisan na rin nila ang korte. Umuwi na tayo. Medyo sumasakit ang likod ko. Saad ni Marcos. Ann, sumama ka na muna sa kanila. Kailangan mong alagaan si Marcos. Baling naman ni Mr. Arellano sa dalaga. Uncle, mabuti pa sumama ka na rin sa amin. I'm sure matutuwa si Dad. Anyaya ni Edmond kay Mr. Arellano. Hindi na tumanggi si Mr. Arellano. Bro, masakit na ba ang likod mo? Tanong ni Edmond na nilingon pa ang kapatid na nakapikit at nakapilig ang ulo sa balikat ni Ann. Medyo lang, Kuya Mond. Tugon ni Marcos. Sigurado ka? Pwede tayong dumaan sa ospital? Saad ulit ni Edmond. Kumikirot lang, Kuya. Nalamigan lang siguro. I just need to take my pain reliever. Saad ni Marcos sa kapatid. Baka naman, kispirin at yakapsul ang kailangan mo. Biro ni Wayne. John Wayne Montecristo, sinapian ka na naman ng kapilyuhan mo. Dahan-dahan sa pagmamaneho. Dito biyaheng impyerno. Turan ni Marcos. Kung wala ka lang sugat ay malamang pinalipad ko na to. Biro ulit ni Wayne. Hindi nito maaring bilisan ang pagmamaneho dahil tiyak na huhulihin sila at malilintikan sila sa ama. Saka mo na gawin yan kapag mag-isa ka lang. Pangalawang buhay ko na to, Kuya. Saad ni Marcos. Iba pala talaga kapag nakadaumpalad na ng San Pedro. Pero pinabalik, no?
Biro ni Edmond. Pinipigilan ni Ann ang sarili na tumawa dahil sa mga tinura ng dalawang nasa harap. Bro, totoo bang puti ang manok niya? Tanong ni Wayne. Talaga ngang sinapian na naman ito ng kapilyuhan, kaya puro kalokohan ang lumalabas sa bibig nito. Hindi ko nakita si San Pedro. Baka tulog siya nun. Ganting biro ni Marcus. Si Emre ang nakita ko, tsaka nandun si Reyna Minea. Dagdag pa niya. Nagkatinginan sina Wayne at Edmond. Sinong Emre? At sinong Minea? Magkasunod na tanong ni Wayne. Bahagyang nakakunot ang noon nito. Hindi ninyo kilala. Astig ako. Sa Devas ako napunta. Sayang, hindi ako nakahingi ng brilyante. Patuloy na kapilyuhan ni Marcus. Sa pagkakataong yon ay hindi na napigilan ni Ann ang sariling matawa. Maging si Marcus ay tawang-tawa sa sariling kalokohan. Gutom ka na rin yata, kaya kung ano-anong sinasabi mo. Turan ni Wayne. Puro kasi kayo race at babae. Wala na kayong kamalay-malay sa pagbabago sa mundo. Saad ulit ni Marcus. Nagsalita ang akala mo hindi naging babaero. Tukso ni Edmond. Noon, hindi na ngayon. Tugon ni Marcus sa kahinigpitan ang hawak sa kamay ni Ann. Hindi na nakapagsalita si Edmond at Wayne dahil nasa harap na sila ng malaking gate ng Monte Cristo Mansion. Maya-maya ay dumating din ang tatay ni Ann na sumunod lang sa kanila. Inalalayan ni Wayne si Marcus hanggang sa loob ng mansyon. What happened? Nag-aalalang tanong ni Meryl nang nakita si Marcus na inaalalayan ni Wayne. My back is aching a bit. Tugon ni Marcus sa ina. Saka umupo. Don't worry, Mommy. I'll be fine. Dagdag pa niya bago pa muling dumagdak ang ina. Good that everyone is here dahil maimportanteng bagay na pag-uusapan tungkol kina Ann at Marcus. Tura ni Zaira na kalalabas mula sa dining room. Napalingon sila rito. Yes, Zai is right. Saad naman ni Meryl. That's why I'm here too. Dugtong pa nito. Anong meron? May problema ba? Mababakas ang pag-alala sa tanong ni Marcus. We need to talk about your engagement. Diretsahang turan ni Meryl. Nanlaki ang mga mata ni Ann. Bakit parang ang bilis yata ng mga ito? Hindi na dapat pinatatagal ang pagpapakasal ninyo. Turan naman ni Don Falcon. Hindi nakaimik si Mr. Arellano, pero sa loob nito ay masaya para sa unika iha nito dahil halatang gustong-gusto ng mga Monte Cristo. Sa kabilang bahagi ng isip ni Marcus ay pabor ang bagay na yun kay Grayson dahil hindi maaring magsukob sa kasal ang magkapatid. Ibig sabihin, may panahon pa silang kumbinsihin ang kanilang ama na wag ituloy ang balak na ipakasal ito sa babae. Bakit na nahimik kayo? Turan ni Don Falcon. Nabigla lang, Dad. Tugon ni Marcus. Saka sinulyapan si Ann na kasimpulan na ng kamatis ang mukha. I'm so excited to have my grandchild. Turan ni Meryl. Mami, atat ka masyado. Baka pag binigyan kitang isang dosenang apo, magreklamo ka naman. Biro ni Marcus sa ina. Excuse me po. Maaari po ba na mag-usap muna kami ng tatay ko? Medyo nahihiyang turan ni Ann. Wayne, take them to the private room so they can talk to each other peacefully. You know, the parrot is here. Utos ni Don Falcon at pilyong sulyap ang pinukol sa dating nobya. Who's the parrot? Me? Saad ni Meryl na tinuro pa ang sarili. Who else? Nakangiting sambit ni Don Falcon. Dati silang magkasintahan, pero they are still good friends. There is no bitterness, as they both know how their relationship started. At alam din ni Zaira ang tungkol doon. Si Don Cyril Falcon lang siguro ang babaero na nagpakatotoo. Dinala naman ni Wayne
sina Ann at Mr. Arellano sa pribadong silid upang doon mag-usap, habang walang tigil ang asaran ng mga naiwan sa salas. Pa, alam kong mabilis ang mga bagay-bagay na ito pero kung ano po ang magiging pasya mo, ay pag-iisipan ko rin po. Saad ni Ann nang iniwan na sila ni Wayne. Iha, you are aged enough to decide for your own life. So whatever your decision is, I will support. Nakangiting tura ni Mr. Arellano. Are you ready to walk me to the altar? Nakangiti namang tanong ni Ann sa ama. Of course, anak. Kahit ilang beses ka pang pakasalan, I would still love to walk with you. At kahit uugod-ugod pa ako. Masayang tura ni Mr. Arellano. Yumakap si Ann sa kanyang ama. Pero pa, sigurado sa Tagaytay kami titira. Maya-maya isabi ni Ann. Iha, you have nothing to worry about. Pwede naman akong dumalo sa iyo roon. I want you to be happy. Your happiness is my happiness too. Madamdaming tura ni Mr. Arellano. Sa muling niyakap ang dalaga. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ang mag-ama mula sa kwarto. Bumalik sila sa living room at agad napansin ni Ann na wala si Marcus. Nasaan po si Marcus? May nangyari ba sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Ann. Nasa kwarto niya. Puntahan mo na lang doon, iha. Dito muna sa amin si Balae habang hinihintay nating maihanda ang hapunan. Tugon ni Don Falcon sa dalaga. Sige po, tito. Sambit ni Ann. Wait. I think it would be nice to hear if you call me Daddy. Saad ni Don Falcon. Sige po, Daddy. Sambit ng dalaga. Tuwang-tuwa naman si Don Falcon. You may go, iha. Baka hinihintay ka niya. Saad ulit ng Don. Ngumiti na lang si Ann saka pinuntahan si Marcus. Nakatagilid na nakahiga ang binata nang mapasukan niya. Please lock the door. Saad ni Marcus nang naramdaman ang presensya ng nobya. Sinunod naman ni Ann ang nobyo. Pagkatapos ay agad na lumapit dito. Are you all right? Tanong niya agad saka umupo sa gilid ng kama. Anong pinag-usapan ninyo ng tatay mo? Nagdadalawang isip ka ba na magpakasal sa akin? May bahid ng lungkot na turan ni Marcus. No, I just asked for his approval. Simpleng tugon ni Ann. Bumangon si Marcus saka humarap sa dalaga. And, bigkas nito. Okay naman, binigyan niyang basbas niya sa akin na magpakasal sa'yo. Really? Bigkas lang ni Marcus. Saka tinaas ang baba ng dalaga gamit ang hintuturo nito at sa isang iglap ay naglapat ang kanilang mga labi. Buong puso ang ginantihan ni Ann ang halik ni Marcus hanggang sa lumalim. Baka dumugo ang sugat mo. Nagawa pang sabihin ni Ann nang panandali ang naghiwalay ang kanilang mga labi. Dudugo kapag ikaw ang nasa ibabaw. Pilyong tura ni Marcus. Saka muling inangkin ang labi ng nobya. Wala nang pakialam si Ann kung may mangyari sa kanila. Handa na rin naman siyang ipagkaloob ang sarili sa nobyo. Nagsimulang sumalakay ang kamay ni Marcus habang nagpapatintero ang kanilang mga dila at labi. Bahagyang napaigtat si Ann nang dinaanan ng palad ni Marcus ang kanyang pagkababae. Napapikit na lang din siya nang naramdaman niyang pinasok nito ang kamay sa loob ng maliit na saplot doon. Lalong naggigil si Marcus nang nakapa ang namamasa ng pagkababae ni Ann. Nilaro-laro niya yon, paikot, na para bang gumuguhit ng bilog. She couldn't help not to move after every touch of him to her clit. Hindi tinigilan ng lalaki ang nobya hanggat hindi nakaraos. I can feel your readiness, but not this time. I can wait for the right time to finally have your body and soul. Tura ni Marcus matapos ang ginawa sa nobya. I just want to unleash your stress and worries by doing that. Dagdag pa ng binata.
Napangiti si Anne. I think I need to go and clean up now. Saad niya, saka kinantalan ng halik sa labi ang nobyo. Kumuha siya ng pamalit sa maleta nila. Mula kasi nang na-discharge na si Marcos, ay doon sila umuwi muna. Napangiti si Marcos habang nasundan ng tingin si Anne na papasok sa banyo. Hindi ko alam kung anong meron ka, ganito ako kabaliw sa'yo. Wika ni Marcos sa sarili habang nakatingin pa rin sa banyo at hinihintay na bumukas yun at lumabas si Anne. He never thought that he could fall in love with someone big time. That he is willing to sacrifice everything, even his own life. Anne was just once a stranger, an employee. Minsan naisip na paibigin, but it happened in reverse. He is the one who madly fell in love with her. The world is really spinning around. Wika ulit ni Marcos. Kasunod niyon ay ang pagbukas ng pinto at lumabas ang bagong ligong nobya. Tiningnan niya si Anne ng malagkit. Baka may plano kang maghugas ng kamay. Biro ni Anne. No need. My hand smells good. Biro ni Marcos sabay kindat. Oops. Don't come closer, mahal. Baka hindi ko na naman makontrol. Sige ka, may round 2. Turan ulit ni Marcos. Napangiti na lang si Anne saka napailing. Sa simbahan na nga ba ang tuloy ng dalawa? Can you guys hear the wedding bells? Abangan ang karugtong.